Kailangan na naman nga na madali ang kilos ngayong umaga. Sa wakas nga ay nagkaroon na rin ako ng oras para nga malagyan ng boses itong aking video. Dahil malapit na naman nga ang prelim exam namin kaya nako sobrang dami na naman gawain sa school mga mamshi. Yung tipong parang mapapasabi ka na nga lang na sana kainin na lang ako ng lupa o maging hotdog na lang ako ganun. O kaya naman patayin nyo na lang kaya kami. Ay OA na naman. Pero ganun pa man dahil nga ambisyoso tayo ay syempre kailangan natin labanan lahat ng hirap-hirap na yan. Palagi ko na nga lang iniisip na malapit na nga ako sa tuktok ng bundok charis. So anyway tama na nga ang pag-i-emote ko at alam kong hindi na kayo natutuwa sa akin. Bale, araw nga pala ito ng Miyerkules at ganito na naman nga ang ganap namin. 7:30 nga ang pasok ko at ito nga si Chantal ay 8 AM. Kaya isinabay ko na nga rin siya sa paliligo ko. Parang maayusan ko na rin siya at may handa na nga rin sa pagpasok niya sa school. Kuya siya naman ay nakapasok na nga dahil pa 7 AM na nga rin ito. Nakakatuwa lang din talaga dahil nga si Kuya siya ay kahit papano kaya niya nang intindihin at asikasuhin yung sarili niya. Kaya talaga naman medyo nakakaalwan-alwan na ako sa kanya. Ang kailangan nga lang namin gawin ay paghandaan nga siya ng pagkain sa umaga tapos yun siya na nga yung bahala sa sarili niya. Yung as in siya na yung naghahanda ng tubigan niya, kumukuha ng damit niya, nagsasapatos, ganun. Kumbaga natututunan na siyang maging independent. Yun naman nga talaga yung nakakatuwa sa part namin bilang isang magulang. Kahit papano nga ay nagkakaroon na siya ng pagkukusa para sa sarili niya na hindi na nga kailangan na ang lahat ay iasa pa nga niya sa amin. Diba? Kakatuwa kayo. Nag-inuoy na naman. Hindi nga din talaga nagiging madali minsan yung ganitong sitwasyon nga naming mag-asawa. Wala nga kami iba na aasahan kundi kami nga lang dalawa. Pero ganun pa man, ito nga talaga sitwasyon namin ay nagpapatatag sa amin. Minsan napakadami na rin naaapektuhan, may mga trabahong hindi nagagawa dahil wala nga kami ibang mapag-iiwanan sa mga anak namin. Lalo na nga kapag Sabado at Linggo. Dahil umuwi nga kapatid ko sa bukid kapag nga ganung araw. Kaya minsan kahit mga bata nagsasakripisyo na rin. Pero dahil nga palagi namin pinanghahawakan mag-asawa yung salitang pangarap, ay ito pa rin nga kami nananatiling nakatayo at lumalaban. Palagi kong sinasabi sa kanya na konting tiis na lang. At kalahating taon na lang may pag-graduate ka na. May investment ka na matatawag. At ako talaga yun, charis. Wala yan at napakwento na naman nga ang person. Napakadaldal talaga. Late na nga ako ng mga oras na to, alam ko dahil mag-8 AM na nga ito. Paspas pa nga ako nalagay na yan ha, pero ay naku, late pa rin talaga ang person. Lagot na naman talaga. Una muna ihatid nyo. Sumabay na nga ako dito kay Daddy Sherwin at kay Chantal para nga sabi ko kahit papano makaminus-minus naman ako sa pamasahe. Dahil sobrang bigat na rin naman nga sa bulsa mamasahe mga miss. Sabi ko na lang talaga na sobrang bilis nga ng panahon dahil itong bata nga na to na dating sinasama-sama ko lang sa school tuwing napasok ako ay pumapasok na nga rin sa school ng tunay as in. Lagyan na. Dahil napaka-supportive nga nitong besi kung hindi kagandahan ay ayan inantay pa nga niya ako para parehas kaming late. O diba? Napaka-sweet talaga niyan. So ayan, andito na nga kami sa room at umpisa na naman nga ng mahaba-habang araw. Mahaba-habang araw na pagpapaypay dahil sobrang init talaga. Serious. Sige na, bye!